show. It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi! Hello, good evening. Nakamute ka. Hello po, good evening. Ayun, anong pwede namin itawag sa'yo? Trixie na lang po. Trixie, ilang taon ka na? Yes po. 36 po. 36 years old. Saang lupalop ka naman galing, Trixie? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Ito ba yung lugar kung saan maraming sibuyas? parang Saudi po yun. Ano? Saudi? Saudi po yun. Hoy, maraming taniman sa Nueva Ecija. Anyway, hindi na nga ako magpapaligoy-ligoy pa, Trixie. Trixie, 36 from Nueva Ecija. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay meron po akong asawa na LDR at meron po akong katrabaho na MU. Oh, meron kang asawa na ang relasyon ninyo long distance. Tapos meron Yes kang po. katrabaho na ka-MU mo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes po. Ilang taon na kayong kasal nitong asawa mo? 4 years po. 4 na taon. May mga anak na ba kayo? Actually po kasi yung anak ko sa una is hindi niya po anak. Pero alam naman niya yun. Alam niya po yun. Akala ko naman meron pang top secret doon sa isa pang top secret. Kinabahan ako ng very light. Hindi, but anyway, ayan, Trixie, so ano naman, kumbaga tanggap ka naman niya na nagkaroon ka ng anak doon sa una. Ganun ba yung Yes. nangyari sa inyo? Opo, okay naman. Actually, okay naman kami. Okay naman kayo. Okay, so ganito ang tanong ko. Paano nangyari meron kang katrabaho na naging ka-MU mo? Anong nangyari? Bakit kinailangan pa ng ka-MU yung katrabaho? Bali, actually, hindi po talaga siya totally ganun dapat eh. Kasi magkatrabaho lang po kami. Tapos medyo mataas ako sa kanya. Tapos, parang one time lang po, nagkakaroon kami ng sabay na ganito, sabay kumain, sabay umuwi, sabay mag-break. Tapos hindi ko po alam na noon pa lang pala is meron na siyang nararamdaman sa akin. Paano mo nalaman? Ito na po, nung umamin na po siya sa akin na mayroon pala siyang intensyon noon pa, which is ang problema ko nga po doon, may asawa po siya. Oh my, so may asawa din tong ka-MU mo. Oo. So umamin lang to sa'yo. Matagal na ba kayo magkatrabaho? Medyo po, 2 years. 2 taon. Matagal na ba yung asa mong tamatahol? Ay, wait lang. Bigyan mo muna ng treats. Anong pangalan ng aso mo? Wait lang po. Okay na po. Yan, okay na po. Okay na? Sige. Apo. Actually, itong programang to, pet-friendly to eh. Kaya naman natin i-entertain yung mga aso kahit sila pa nga mag-bark dito eh. Kaya lang syempre, gusto natin mag-focus dun sa kwento mo ngayon eh, Trixie. Okay, sige, Trixie. So, ano na kayo, 2 years magkatrabaho, nito lang umamin sa'yo na may nararamdaman para sa'yo. Tapos may asawa siya. So, paano mo tinake yung pagtatapat niya sa'yo na gusto kita, ganon? Hindi nung una po kasi, akala ko nga, hindi po siya totoo. I mean, akala ko binibiro niya lang ako or ganun. Something na ganun. Akala ko, ano lang po, yung parang malalang talaga. Akala ko pinagtitripan niya lang ako, ganun. Tapos nagulat na lang din po ako na parang lumalim siya ng lumalim, nagkaka-chat kami. Nagkaka-I love you-han na kayo? Nagaganon po siya, pero minsan kasi hindi ako nagre-reply. Pero minsan nagre-reply po ako kasi nga, siya kasi yung nandito eh. Kaya nga sabi ko nga po nun, ganun pala yung feeling.
So, nahulog yung loob mo na dito sa katrabaho mo? Hindi. Sa totoo lang po, sa inyo lang po ko aamin. Opo, talagang nahulog po yung loob ko sa kanya. Pero hindi ko po hanggat maaari pinipigilan ko po kasi may asawa nga po ako at may asawa din po siya. Mhm. So medyo yun po yung gusto kong ihingi ng advice sa inyo na Hala! ayan, Alam mo ba na hindi na ako nagbibigay ng advice? pero pilit ko kasi Hindi, charot lang. May darot. Anyway, Trixie, eto muna. Tatanungin muna kita ng mga iba pang impormasyon Opo, kasi- tungkol sa asawa mo. Kasi, syempre, bago mo gawin yung bagay na yun, bago ka tuluyang mahulog sa isa pang tao, meron kang hinahanap na hindi na ibibigay ng asawa mo. So, bukod sa distansya na parang nagiging issue nyo sa kasalukuyan, ano pa yung issue ninyong mag-asawa? actually po mabait naman kasi talaga siya. Kaya lang po, medyo maedad kasi siya sa akin. Kaya parang may time na kunwari uuwi ako, pag sabi ko na sa kanya, okay, nasa bahay na ako, okay na siya doon, tapos usap lang konti, pag inaantok na ako, parang kung wala masyadong thrill po ba yung gano'n? Gusto mo nang may video call kayo, ganun? Hindi, may video call naman po, okay naman, okay yung communication. Parang ano lang siya po, yung parang panatag lang na parang, pag nasa bahay na ako, okay na, hindi na kami mag-uusap, aalis siya, tapos papayagan ko, parang, ganun po yung setup, parang, okay na siya na malaman niya nasa bahay na ako, ganun. Parang wala na siyang, Hindi ba secured yung ganung feeling? I mean, dapat mas ma-secure kapag ganun yung asawa mo? Or sa'yo iba, parang naghahanap ka ng konting thrill or parang adventure or parang magalit ka naman sa akin minsan, pigilan mo naman ako. May ganun ka ba? hindi naman po, actually, secured naman talaga ako sa kanya ever since po. Nung ito na lang nga din po talaga yung first time na nangyari sa akin na nagkaganito talaga ako kasi hindi ko din po talaga alam. Tapos parang yun nga, hanggang ngayon, pinipigilan ko yung nararamdaman ko. Kasi sabi ko, yung magkaroon ng pagkakamali doon sa asawa ko kasi okay naman siya, wala naman siyang pagkukulang sa akin eh. Siguro yun lang din talaga na parang hindi siya katulad nung iba na parang okay na kasi siya dahil mas ahid nga siya sa akin eh. Feeling ko lang infatuation. Hindi ko po alam talaga kung ano yung nararamdaman ko eh. Parang dapat ko ba siyang ituloy or hindi or kailangan ko bang i-enjoy lang yung moment. Di ko po kasi talaga alam. Kaya sabi ko nga po, nung nakita ko talaga yun sa TikTok, talagang sabi ko kailangan ko makatawag talaga. Kasi wala po akong ibang makausap sa totoo lang. Yung dalawang Wala kang anak ko, wala kang napagsasabihan ng wala nararamdaman po. mo? Actually, yung sa mga katrabaho ko, pansin na nila. Pansin na po nila na, pero alam din po nila na may asawa ko, may asawa din po yung lalaki. So, Pero syempre, alam hindi po kayo nila- umaamin na merong something sa inyo. Opo, pero yun nga, parang pag nagsasabay kaming kumain, tapos binibilan ako ng pagkain, ganun, ganyan. Iba Pogi po ba? yung Pogi? Mabango eh. Yun po kasi talaga yung gusto ko, mabango. Mabango talaga siya. Mabango. Yung hininga, tsaka yung, yung katawan, ganon. Mabango. Actually, hindi naman po kami nagpipisikal pero parang natutuwa lang talaga po ako pag kasama ko siya, parang ganun. Sandali lang, ito naman. Hindi, gusto ko kasi namin, naintriga kasi kami. Siyempre, sabi mo, mabango, tinanong ka kung pogi, sabi mo, mabango. So, may meaning, pangit, ganon. Hindi naman po, feeling ko feeling ko pogi naman din po talaga siya. Medyo, lang siya, siguro dahil sa lifestyle niya rin po, parang medyo meticuloso siya na, pero hindi naman siya bakla. Actually, nung una, akala ko, nung na-hired siya, akala ko bakla siya, pero hindi pala. Nung nalaman ko nakilala ko po na nakilala, hindi pala siya bakla. Talagang lang siya, yung maano lang siya sa... Malinis lang talaga siya sa katawan niya. Ganun po. Yun yung pinakagusto ko sa kanya, malinis sa katawan. In fairness naman kumbaga, meron kasing iba mukha lang mabango pero hindi talaga mabango. Hindi Diba? siya po talaga. Tapos, yung mukha niya naman, yung katawan niya, okay naman po talaga. Pogi naman, marami naman din mong nagsasabi. Okay. Trixie, may tanong ako. Ano na yung pinakamatinding nagawa ninyong pagkakasala nitong katrabaho mo?
Ano lang, siguro yung hawakan lang ng kamay, gano'n lang po. Tsaka kasi medyo clingy kasi talaga po ako, eh. So, siguro yung hita ko, hindi, ewan ko, sabihin niya ng malandi ako, pero hindi, eh. Mahilig po talaga ako kahit ano, kaibigan ko. Hindi, yung parang sinasandalan lang naman, hindi naman siya actually pinapatong. Parang sinasandal ko lang yung hita ko sa hita ng katabi ko. So, Parang ginawa mo na yun sa ko kanya? lang siya. Opo. Yun nga, pag nagsasabay po kaming kumain. Pero hindi pa kayo nagkikiss? Hindi pa naman po. Kasi yun nga po, pinipigilan ko po kasi talaga siya. Kahit na minsan, syempre, tagal na rin po, parang gusto ko, pero pinipigilan ko po talaga. Oo, kasi doon mo talaga malalaman kung mabango pati hininga, di ba? Hindi, actually, pag bumubulong naman, mabango naman. Pag bumubulong, naamoy mo na yung hininga. Opo, kasi nga, opo, kasi kasama ko nga po siya sa trabaho, kaya parang, dahil ahead ako na posisyon sa kanya, pag may inuutos ako, or isa nagbubulungan kaming dalawa, Pero hindi mo ba naisip na minsan baka ginagamit niya yung closeness ninyo para makuha yung isang posisyon na gusto niya? Yung mga ganun ba? hindi, nasa posisyon na rin po kasi talaga siya, nasa taas lang talaga ako. Pero may posisyon na rin po siya. Kumbaga, hindi niya naman kakailanganin ng backup mo kung sakali, ganun. Hindi naman po. Tsaka actually, sa totoo lang po siya graduate. Ako hindi naman. Parang narating ko na lang kung anong meron ako ngayon sa experience. Tsaka, palagi ko naman madiskarte ka rin sa buhay. Anyway, Trixie, so, ang ano mo ngayon, dilema mo, parang gusto mong pigilan, but at the same time, parang yung isinisigaw din ng puso mo, parang enjoyin mo na lang habang wala yung asawa mo, parang ganon. Kailan ba darating yung asawa mo? This year din po. This year Actually din. din po, dapat magre-resign na rin po talaga ako. Pero parang nagtatalo kaming dalawa nung asawa ko bago pa siya mag-open sa akin. Nagtatalo na kami ng asawa ko kasi bago ko narating tong posisyon ko na to, is pinaghirapan ko naman po siya ng taon talaga. So, meaning gusto kanyang pag-resignin sa trabaho mo, ikaw lang yung may ayaw? Opo, kasi nga, opo, parang ganon. So, bakit ayaw mo? Dahil, una, mawawalan ka ba ng career? Tapos, syempre, ayaw mo din naman na mawala lang magpunta lang sa wala yung mga pinaghirapan mo. Ganun ba yun? Parang ganun po. Kasi po, sa totoo lang nanggaling ako sa staff. Dumaan ako sa, marami po akong pinagdaanan eh. Kumbaga taon. Kumbaga, parang 7 years akong nasa ganitong industry. 7 years, 8 years. Bago ako naging manager talaga. Kaya parang, tumatawag na ba yung asawa mo? Hindi naman po. Hindi naman. Wala naman siya. Tapos kami mag-usap. So, paano yung setup? Wala po talaga. Pero paano yung setup ninyo nitong ka-MU mo sa trabaho? Paano yung setup ninyo? Pagkatapos ba ng trabaho, di na kayo nag-uusap? O pag sa bahay pa rin, kachat mo pa rin siya, katawagan mo siya, ka-video call, ganun ba siya? Ka-chat. Tapos, sabay po kami umuwi. Ganun. Nagkikita ba kayo sa labas? Hindi po talaga. Di ko pa kasi, ayun nga po yung ko, parang pinipigilan ko siya, pero parang gustong kumawala ng sarili ko. Parang, Hindi ko alam kung- parang gusto mo i-try, ganun. Opo, may ganun kasi ako, kasi sa bagay, nga po, di ba? Parang yun nga po, kaya din ako tumawa, kasi parang, itatry ko ba to? Parang ganun po. Yung tipong gusto mong tikman bago mo layuan. Hindi naman po. Maniwala. Kasi ganun. Parang, Check mo lang kung mabango talaga. Ganun. hindi, tsaka parang gusto ko lang din po kasi, kumbaga parang ganito. Gusto ko siyang kasama, pero hindi ako magsisettle sa kanya. Parang mas gusto ko pa rin sa asawa ko magsettle. For fun nga lang, ganun. Parang ganun po, pero may feelings eh. Kaya doon po ako nagtataka eh. Kasi baka mamaya din tuluyan kang mahulog tapos siya na yung piliin mo kaysa sa asawa mo. Parang ganun po. Pero ano bang mas nangingibabaw sa'yo? Yung sa ngayon po, kasi siya nga po yung nandito sa akin. Siya yung tumutulong sa lahat ng gawain ko, ultimo sa trabaho. Tapos may kailangan ako sa bahay. Parang minsan yung mga hindi naman po ganun kabibigat na bagay pa. Natutulungan niya po kung nasusolusyonan.
So Kasi talaga ang madiskarte tong taong to. Opo, medyo mahirap nga po kasi sa party ko kasi, 'di ba, malayo nga po yung isa, yung asawa ko. Parang ako po lahat dito sa bahay kasi yung anak ko, 3. Ako lahat, pagka-uwi ko ako nag-aasikaso, 'pag may kailangan akong bilhin, ako lang din po. Unlike kasi nung nandiyan siya, 'pag sinabi ko, "Baka ganito, ganyan, ganyan, baka puwede ako makisuyo ng ganito, ganyan." Gano'n po. Mm. Siya yung parang One call away mo, ganon. One Opo, call parang away, gano'n. parang savior, ganyan, hero. Trixie, tanong ko, ano ang ambag ng asawa mo sa buhay mo sa kasalukuyan? Nagbibigay ba siya ng financial support? Ano yung rason kung bakit talaga siya ng ibang bansa para magtrabaho? Ano pa? Sa support naman po talagang wala naman akong masabi. Lahat financially, lahat ng gusto naming mag-ina binibigay niya naman. Tapos yun nga, hindi niya naman po anak 'tong mga 'to, pero yung Tinanggap niya. suporta nandun. Opo, yung suporta po nandun. Mhm. So in terms Kaya of kabaitan, pagtulong, financially, emotionally, nasusuportahan ka ba niya? opo, lahat naman po talaga parang yun nga lang din po talaga, parang meron kasing time na parang minsan pagod na ako. Pagod po ako sa trabaho tapos mag-uusap kami sandali tapos parang siya, "Oo, sige magpahinga ka na." Mhm. Parang Kumbaga, gano'n po, parang naghahanap ka ng physical din na suporta, ganon. opo, parang gano'n na parang yung kahit konting oras lang na Mm. kakausapin mo ko. Hindi ko rin po actually hindi po ako nagtataka sa kanya na kasi ayoko pong magkaroon sa sarili ko na ba't kaya gano'n siya. Kasi 'di ba meron po tayong minsan instinct na gano'n na parang, "Ano ba 'yun kakatawag lang tapos magpahinga na daw ako tapos mamaya na lang." May gano'n po kasi ako, eh. So naisip mo yan at hindi mo yung tinatanong sa kanya? Hindi po kasi inaano ko baka mag-away lang din po kami. So bakit di kayo open sa isa't isa? Hindi, yung sa part lang naman na po yun, na parang ngayon kasi hindi ko siya matanong ng gano'n. Kasi parang nung nakaraan lang po, parang nagtalo kami about sa pagpupuyat naman ng 2 bata. Tapos kasi isa maaga naman po natutulog, yung 2 bata parang late na So natutulog. Parang nag-away lagi siyang kayo? galit po. Opo, lagi siyang galit. Tapos Pero pag ang tanong ko naman sa'yo, okay, nagkakaroon kayo ng mga issues sa ganyan. Kasi normal naman yan, yung mga pagtalunan naman. ninyo yung pagtulog ng bata. Siyempre, kumbaga malayo siya. Gusto niya na kahit papano maayos yung tulog ng mga bata. Ikaw din naman, for sure, gusto niya maayos din yung tulog mo, pahinga mo, ganyan. Kumbaga may mga bagay na hindi kayo nako-communicate, feeling ko. So, Opo. ikaw, ang tanong ko sa'yo, bakit hindi mo na o-open up tong mga parang gusto mong mangyari sa relasyon ninyo? Bakit hirap kang magsabi sa kanya na ito yung nararamdaman ko ngayon, baka pwede mo ko bigyan ng konting oras, ganito, ganyan. Bakit? Anong meron? Hindi na na-try ko na kasi siya, parang last month pa nga ata. Na-try ko na po siyang sabihin na, "Hindi ba pwedeng saglit lang? Hindi ba pwedeng patayin mo na lang yung tawag pag nakatulog na ako?" Yung gano'n po. Minsan may daing ako sa kanya na gano'n, na, "Usap muna tayo, tapos pag tulog na lang ako saka mo na lang patayin. Kailangan ko lang muna ng kasama." Kasi parang hindi ko nga siya na dun sa 3 bata, parang hindi ko siya parang may 3 bata pero hindi kasi siya yung nakakausap ko ng talagang nakakausap ko, problema ko, ganyan. Daing gano'n, hindi. Tas yun, tas sabi niya, "Eh, hindi kasi may gagawin pa ako, pagod pa ako, tas mag-aano ko, may pupuntahan pa ako." Yung mga gano'n pong Yung relasyon excuses. nyo ba, ganyan na dati pa bago pa siya magpunta ng ibang bansa? Opo. Ganyan na rin, tsaka yun nga po yung 'pag sinabi niya po kasi naniniwala talaga ako. Kasi ayoko nga po yung katulad nun sa dati kong partner na yung parang nagger ako na parang tanong ng tanong sa pupunta. Kaya parang binago ko yung sarili ko pagdating sa kanya na parang, "Okey, sige." Kasi ahead naman siya sa'kin, eh. Siguro naman medyo matured na siya. Mhm. So kahit, Ngayon lang kumbaga kahit personal dati, ganun na rin siya, na hindi siya masyadong mapagbigay ng oras sa'yo, ganun. hindi O po, hindi ka actually siya, nung magkasama kasi kami, hindi naman po gano'n. Actually sa akin po lahat ng oras sa amin. pero Kaya nakikinig parang siya sa'yo, lahat ng nararamdaman mo, kinukwento mo sa kanya. Alam mo yung pakiramdam na parang best friend mo tong asawa mo, yung ganun. May, ganun gano'n mo po, ba siya dati? gano'n po kami hanggang sa itong mga nakaraang buwan parang aalis, magba-basketball, may pupuntahan, may magaganito, magaganto. May Eh, ako naman naiisip ka po bang parang mali hindi sa kanya? mag-away. May Po? mali ka bang naiisip sa kanya? Pakiramdam mo ba may mali siyang ginagawa?
Minsan po gano'n, pero nilalabanan ko nga po kasi parang feeling ko kasi 'pag inisip ko na naman 'yun, babalik na naman po ko do'n sa katulad do'n sa unang partner ko, do'n sa tatay nila na parang, "Eto na naman, mali na naman pala." Parang ayoko po kasing gano'n 'yung mangyari sa'kin ngayon, eh. Pero kalaban mo sarili mo ngayon, sis. Opo, 'yun nga po 'yung malaking ano ko, nahihirapan po talaga ako, eh, tapos 'yan pa, 'yun May sa gano'n ng may mga salitang magandang bitawan na hindi masyadong nakaka-offend pag sinabi mo sa isang lalaki. Like, yung tipong, namimiss ko na open tayo sa isa't isa, baka pwede naman tayong parang magkwentuhan na parang tulad ng dati. Yung mga ganun, nagawa mo na ba yung ganong klaseng paglalambing? Kasi, minsan pag inumpisahan natin na sino bang kasama mo, anong meron. Di ba parang ano siya, attack sa isang tao na para bang kine-question mo kung saan siya nagpunta or whatever. So, parang sabi mo nga, ayaw mo na maging ganun ka. Well, Opo. gets ko yun, yung part na yun na parang ayaw mong mag-transform ka into someone na nakita mo na dati na gusto mong baguhin ngayon. Kasi okay naman yung relasyon ninyo ngayon, parang ganun yung pakiramdam mo. So, parang ang nakikita ko sa'yo ngayon, pwede kang kumuha ng mga or pamili ng mga salita na pwedeng magtunog siya ng lambing, 'di ba? Doon sa mister mo. Marami na kasi po talaga akong beses na na-try yun, eh. Kasi medyo clingy po talaga ako kahit sa personal po. Malambing po talaga ako. Talagang ewan ko, umabot na lang din po talaga kami sa gano'n, eh. Kaya parang sabi ko nga sa tagal namin, parang bakit ngayon ngayon ako nagkakaganito. Ano sa palagay Parang mo yung sinusubo pwedeng kasi ako. gawin niya? Anong sa palagay mo yung pwedeng gawin niya para mas makaramdam ka ng safe ka, ng security ka, na secured ka, na para hindi mo na maramdaman yung nararamdaman mo sa katrabaho mo. Yung ganun, ano yung pwedeng gawin ng asawa mo para ma-peace ka? Kailangan niya bang pumunta ng Pilipinas, magstay for good dyan? Palagay mo, ano yung nararamdaman mo na magpapatahimik sa nangangati mong katawan, ganon. Hindi kasi ano ko na po rin po sa kanya yun na mag-for good na lang dito sa Pilipinas. Kaya lang parang ayaw niya po. So pakiramdam mo parang hopeless, ganon. 'Pag inopen ko kasi yung mag-for good na lang siya dito, kasi sabi ko ito naman yung trabaho ko, tapos ikaw puwede ka naman mag-ganito na lang. Kumbaga ano lang, tulungan lang. Parang sabi niya, "Eh, magaganto pa si ganito." Yung panganay nga namin, gagraduate pa ng grade 12, ganyan, ganito. Dami pa siya pong ta's sabi ko, "Ilang taon pa ba bago kita makasama?" Kasi yung yearly na uwi mo kulang pa, eh. Mhm. Kaso Totoo sabi, "Hindi naman naman. po Kumbaga kailangan talaga ng ako, naniniwala ako na mag-work ang LDR pag may timeline. Kapag, ito lang ha, makapag-ipon lang tayo, sige, for good na ako dyan, magnegosyo tayo or whatever. Pero kung may mga anak kayo or may kinikilala siyang anak sa'yo, 'di ba? Kasal kayo, tapos gusto niyo talaga na madagdagan pa yung mga anak ninyo, maramdaman mo yung presensya niya. Napakahalaga na mapag-usapan yung maigi kung kailan talaga siya magfo-for good sa Pilipinas. Unless ikaw yung sasama sa kanya sa ibang bansa, tas kasama yung mga anak ninyo, yung ganun ba? Pero ito na lang din yung tanong ko sa iyo, Trixie. I-fast forward natin to. Kung sakaling mapili mo na, sige, gora na ako dito kay katrabahong ka-MU, ganyan. Ilalabang ko na to, enjoyin ko na yung moment, seizing the moment, ganyan. Carpe diem. Okay. Sige, sabihin natin na nagkamali ka na ng lubusan, ng tuluyan, natikman mo na, ganon. O kaya nabanguhan ka na ng tuluyan, na-confirm mo, mabango nga. Kung ganon ang mangyari, okay. Anong mararamdaman mo? I mean, anong ilagay mo yung sarili mo dun sa ganong klaseng posisyon. Anong mararamdaman mo? Matatahimik ka ba? Knowing na No. meron kang asawa na nasa ibang bansa, nagtatrabaho para sa inyo na hindi mo nakakasundo at some point. Tapos kinikilala niya yung mga anak mo na maging anak niya rin, tanggap niya lahat sa'yo, ganyan. Okay ba sa iyo na matatahimik ka, maguguluhan ka? Anong pakiramdam mo nun?
Yun nga po yun nga po yung nararamdaman ko din na parang hindi ko siya kayang saktan kaya pinipigilan ko po talaga yung sarili ko. Kasi wala nga po siyang ginawang hanggang ngayon di ko pa rin naman na wala akong alam. Basta alam ko lang sa sarili ko na hindi niya kami pinapabayaan. Yung utang na loob, buo eh. Kumbaga parang tinatanaw ko talaga sa kanya na utang na loob lahat yun. Tsaka yung pagmamahal, binabalik ko yung pagmamahal. Kaya hanggang ngayon, sabi ko nga po sa inyo, hindi ako gumagawa ng ikasisira namin. Pero yun nga, parang dun kasi papunta na, hindi ko alam, parang minsan nga iniisip ko na hindi po talaga mag-resign para matapos. Yeah. And do what's best for you. Kasi kung yung paa mo, yung kanang paa mo, nandun patungo dun sa kaopisina mo, tapos yung kaliwang paa mo nasa mister mo, pero parang pahakbang ka na papunta dun sa kaopisina mo, mahirap yan. Kumbaga, you have to really face the consequences of your actions. At alam mo naman na hindi magiging payapa yung pakiramdam mo at magiging sitwasyon ninyo just in case piliin mo na magkamali kasama tong katrabaho mo. Kumbaga, alam mo alam mo naman yung magiging resulta na magiging desisyon mo just in case ito piliin mo eh. At alam mo din naman yung magiging resulta ng desisyon mo kapag naging loyal at faithful ka sa asawa mo. Oh, may problema kayo, pero you have to really be honest about what you feel. Lalong-lalo sa asawa mo. Your husband should be your best friend. Alam mo yung naiisip ko nga kapag ang isang tao talaga nag-asawa siya, dapat yung asawa niya, yan yung matalik niyang kaibigan. Bukod sa may ginagawa kayong matalik, 'di ba? 'Di ba parang bukod sa ganung pakiramdam kasi nagmamahalan kayo, 'di ba? Matalik mo siyang kaibigan na everything that you feel, dapat malaya mong nasasabi sa kanya. At kung hindi mo malayang nasasabi sa kanya, ibig sabihin may problema kayo sa relasyon. So, it's either ikaw yung magsasuffer hanggang kailan, hindi ko alam kung kailan, or ngayon pa lang mag-suffer na yung relasyon ninyo at posibleng maayos nyo. Alam mo yun, ngayon na kayong maghirap nang sa gayon makahanap po yun ng solusyon. Kaysa dun sa ikaw yung tuloy-tuloy na mag-suffer hanggang sa makita mo yung sarili mo na lumalabas na lang dun sa sitwasyon na ikaw din naman mismo yung may kagagawan. Mm. So yun. Pero may isa pa din po kasi akong concern. Ang inaano ko po kasi, yun nga yung pag dati, parang naano ko sa kanya na kausapin niya ako. Ngayon naman po, ang nangyari, parang kahit di niya na ako kausapin. Parang okay na lang po kasi kausap ko na nga po yung isa. Okay lang ba sa'yo yun? Na nga, imbis na kinukuha mo sa asawa mo yung ganong klaseng atensyon dito mo na sa isa, okay ba sa'yo yun? Masarap ba sa pakiramdam yun? Yun nga po, nahihirapan nga rin po talaga ako. Sabi ko nga, dapat pala, di na lang, nung umpisa pa lang, hindi na ako naging mabait sa kanila. Doon sa katrabaho ko para hindi na palapit yung loob ko. Pero alam mo, pwede naman magkaroon talaga ng kaibigan sa loob ng opisina eh. Magsiset ka lang talaga ng boundaries and limitations. Kapag alam mo na talaga na sumusobra na at hindi na tama, ito yung ano ko dyan ito yung pamantayan ko dyan Kapag ginagawa mo na yung mga bagay na dapat ginagawa ninyo ng mister mo, ibig sabihin may mali na. Kumbaga, pag ginagawa mo na dun sa katrabaho mo, yung dapat ginagawa mo para sa mister mo, ibig sabihin may mali na. Ibig sabihin, you've crossed the boundary, you've crossed the line. So, yun dapat yung wake-up call mo na parang, uy, ginagawa ko to sa mister ko, ba't ko to ginagawa sa ibang tao? So, ibig sabihin, parehas na tong mahalaga para sa'yo, diba? O baka naman hindi na rin mahalaga yung mister mo sa'yo. So, mamili ka lang talaga kung sino yung gusto mong maprotektahan at anong klaseng buhay yung gusto mong mangyari sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, sa buhay ng mga anak mo, at sa buhay ninyong mag-asawa. Laging may consequences yan. Kapag ikaw pinili mo tong pagkakamali na to, alam mo na may masisira. Pero pag pinili mo yung tama, alam mo na may hirapan ka, pero alam mo na magiging payapa ka sa dulo. Yung ganun ba? And I wish you peace and a gift of discernment from the Lord. Kasi mahirap yan na natutokso ka at the same time. Kasi ang sarap di ba? Ang sarap may kausap. Hello! Sinong hindi masasarapan na may kausap na babango? Isa ko pang i-share po kasi overtime na tayo sis ay sige. Ano ba to yung share mo? Mabilis na lang. Go. Hindi, parang lang. Ngayon ko lang din po kasi talaga na-experience yun yung may katrabaho ako na nagkagusto sa akin. Kaya parang yung
dating sa akin iba. Sinabihan ka na ba niya na gusto ka niya matikman, ganun? Hindi naman po. Actually, hindi talaga. Wala po Wholesome talagang yung ginagawa. ano Ultimo ninyo. kamay. Wholesome, ganun. Opo, talagang ultimo kamay. Wala po talaga siyang ginagawa. Di maganda. At least nandun pa lang kayo, wala kayong physical intimacy or whatever. Wala naman po. So, yun lang, mag-ingat ka lang dyan sa emotional intimacy. Kasi, again, sabi ko nga kanina, kapag natatagpuan mo na yung sarili mo na ginagawa yung bagay na dapat ginagawa ninyong mag-asawa sa katrabaho mo, I mean, kapag natagpuan mo yung sarili mo na ginagawa sa katrabaho mo, yung ginagawa ninyong mag-asawa, may mali na ron. Kasi dapat sa asawa mo lang, yung exclusive sa asawa mo. Bakit? Sa lahat ba ng tao magpapakiss ka? Hindi. Sa lahat ba ng kaopisina mo magpapakiss ka? Hindi. Sa lahat ba ng kaopisina mo mag-I love you ka? Hindi. Sa asawa mo lang yung ginagawa. At sa mga best friend mo, diba? Anyway, thank you so much, Trixie. Thank you din po. Thank sa you din po sa pakikinig. pagtawag mo sa programang ito. Alright? Pwede naman merong mabango dyan sa paligid mo. Sprayan mo na lang yung asawa mo, kaya sarili mo, diba? Para, mabango, ganun. Anyway, may air freshener din. Blood talaga. Hindi, nagigets kita dyan. Ang sarap din talaga na makaamoy na mabangong lalaki. Kasi sa panahon ngayon, diba? Diyos ko, yung mga amoy ng iba, parang sasapakin ko no? Sobrang lakas. Anyway, thank you so much, Trixie. God bless. Bye. Thank you po. Bye. Alam naman ng tao minsan kung anong talagang ginagawa niya sa buhay. Like, naisip ko lang, parang, excuse me, sandali lang, parang merong hangin dun sa loob na lalamunan ko. Naisip ko lang naman, na, hello, ang mga tao, sobrang alam nila na may masasaktan pag ito yung pinili nila, o alam naman natin kung anong tama't mali. Nangingibabaw lang talaga yung kate. Tsaka yung pag-iisip ng at the moment. YOLO, you only live once, you enjoy the moment. Kasi baka hindi na to dumating, yung ganun. Pero aanin mo naman yung 5 minutes, 10 minutes, 10 days, 30 days, 3 months of pleasure compared to a lifetime of pain. Timbangin mong maigi. What is 5 minutes of pleasure compared to a lifetime of pain? Yung habang buhay, mapagsisisihan mo na bakit ko ginawa to, sinira ko yung pamilya ko. At may nasira akong ibang pamilya. Kumbaga timbangin mo lang dun sa parteng yun eh. Okay, makikipaglandian ako dito. Oh, so? After 10 years ba? Kayo pa din? After 10 years ba, mararamdaman mo sa puso mo na, ay, payapa ba to? Parang may kapayapaan ako sa puso't isipan. Hindi. That act will haunt you for the rest of your life. Pero yung iba, sinasabi nila na parang, this was the most right mistake that I've ever made in my entire life. Huh? Pinakatamang maling ginawa ko sa buhay ko. May mga ganun eh. Ewan ko ba kung may konsensya yun? Ewan ko. Pero yeah, we're all imperfect human beings capable of making or doing mistakes. But the thing is, hindi naman natin kailangang magkamali para malaman natin kung anong tama. Alam na natin yung tama. Gusto lang nating magpasarap. Charot to, darot. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Hello? May ililinaw pa ba ang iyong boses? Pwede mo bang lakasan pa yung boses mo? Magandang gabi.
Alright. Anong pwede namin itawag sa'yo? Yun lang. Hello? Diyan na lang, diyan. John. Ilan taon ka na, John? Magte-24. Magto-24. Sang lupalop ka naman galing, John? Tanda. Tundo. Alright. John, palinaw na lang ng boses ha kasi kapag hindi namin naintindihan to, I'm so sorry but we have to drop the call. Alright. John, magto-24 from Tundo, Manila. Ano ang top secret mo? May nililigawan kasi ako. Single mom. Pero parang hindi pa rin wala yung feelings ko dun sa ex ko. May nililigawan kang single mom pero hindi pa rin nawawala yung feelings mo sa ex mo. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Opo. So, bakit kayo muna naghiwalay nung ex mo in the very first place? Humingi siya ng space. Basta nagsabi siya sa akin na pahinga muna tayo. Ay, di ba kapag pahinga muna tayo, katabi kayong matutulog, ganon? Di ba ganon yun? Kasi sinabi ko na yan din sa asawa ko, Grabe naman. tara, magpahinga muna tayo, tapos iba yung nangyari. Charot. Charot lang with the rot. Oh, John, sige. So, nagpahinga kayo. So, yung may usapan ba kayo na ilang buwan lang kayo magpapahinga o ilang araw lang kayo hindi magkakausap? Wala siyang specific na sinabi sa akin. Basta sabi niya sa akin, mag-iingat ka na lang. Sinabi niya sa'yo yun. No. Tapos, pagkatapos no, na sinabi niya magpahinga muna tayo, nakipag-communicate pa rin ba siya sa'yo? Nung sinabi niya sa akin, pahinga muna tayo. Kasi ano siya, galing siya nun sa parang pestahan, ganun. Pustahan? Pestahan. Piestahan, sorry. Medyo bingi. Pestahan. Tapos, pagbalik, 8 days siyang walang paramdam sa akin. Mhm. Tapos, nung bumalik siya, Ano nangyari? sabi ko, ba't parang nag-iba yung ikaw, sabi ko sa kanya, may problema ba? May nagawa ba ako? Tapos, sabi niya lang sa akin, sorry. Tapos, yun, tinanong ko kung okay pa ba kami. Sabi niya sa akin, pahinga muna tayo. Mm. Hindi ko alam kung anong specific na sinasabi niya sa akin, pero sabi ko sa kanya, may iba na ba? Or ano ba nang nagawa ko? Anong sagot niya? Hindi siya nag-reply sa akin. Basta sabi niya sa akin, mag-iingat ka lang. Ingatan mo sarili mo. Tapos, sorry. So, John, sure ka ba na gising ka ngayon? O baka tulog ka talaga, nagsisleep talk ka lang Gising pa ako. Gising ka, alright. Sige, John, buka mo lang maigi yung bibig mo kasi may mga kabisyo tayong hindi masyadong nakakaintindi nung sinasabi mo kasi parang binubulong mo yung mga sinasabi mo. But anyway, John, so basically, etong si ex mo, nagsabi sa'yo na magpahinga muna tayo, tapos nanibago ka sa kanya, so naging parang cold siya sa'yo. So after ba ng lahat ng yun, naghiwalay na kayo ng tuluyan? Or nagsabi ba siya ng goodbye? Tapusin na natin to? Wala siyang sinabi sa akin, pero sabi niya sa akin, mag-iingat ka na lang. Tapos, parang sinabi ko sa kanya pa, pwede pa ba natin ito ayusin? Sabi niya, wala na dapat ayusin.
So basically, para kayo naghiwalay, pero wala talagang official na goodbye. Wala. Wala siya. Parang hindi siya specific na tawag na, parang, paano mo matatawag na breakup yun? Kumbaga wala ng official na sinabi niya na break na tayo. I'm sorry but I'm leaving this relationship, o pwede bang maghiwalay na tayo? Ganyan, hiwalay na tayo, hindi ko na kaya. Walang ganon. Sabi niya lang talaga mag-iingat ka, ganon. Kasi tinanong ko siya, sabi ko, ayos pa ba tayo? Tapos, ano ba nagawa ko? May iba na ba? Sabi ko sa kanya. Nung bumalik siya, kasi 8 days siyang walang paramdam. Nabanggit mo na to kanina, no, John? So medyo pa bilisin na lang natin tong pagkukwento mo, ha? Dahil baka mamaya abutin na naman tayo ng 12:00 ng madaling araw. So John, etong babaeng ito na naging ex mo, so again, wala kayong opisyal na hiwalayan, walang mga nabanggit na salitang hiwalay na tayo, basta sabi niya lang, ingatan mo ang sarili mo. Then after nun, hindi na ba siya nagparamdam? May time na kinukulit ko siya. Kasi parang parang hindi ako sapat sa sinasabi niya na ganun. Parang may gusto akong isagot niya. Ano yung gusto mong marinig na isagot niya? Bilang lalaki. Kasi, syempre, totally hindi pa naman kami matagal, pero magawa niya na kami nung bago siya manlalig sa akin. May naalala ka bang ginawa mong pagkakamali or pinag-awayan ninyo bago ang lahat ng yun? Wala akong nagawa. Kasi lagi ako nasa trabaho. Tsaka bago siya umalis, bago siya pumunta dun sa place na pupuntahan niya, okay kami. Ang siyasya pa namin. Kumbaga talagang parang naiwan ka sa ere. Alright, so John, talagang hindi na ikaw kinommunicate nung mismong ex mo na ito. So, you officially parang tried to move on. Tama? Yes. Okay. Tapos mapunta tayo dito sa bago mong nililigawan na single mom. Tama ba ako? Single mom tong nililigawan mo? Opo. Alright. So, bakit mo niligawan tong taong to? Gayong alam mo na may feelings ka pa dun sa ex mo? Kasi lagi ko siya nakakausap, lagi ko siya nakakasundo, lagi ko siya nahanap. Tapos, parang yung feelings ko dun sa ex ko, parang nababawasan niya. Aware ba? Alam ba nitong single mom na ito na meron ka pang nararamdaman para sa ex mo? So ngayon, parang hindi ko sigurado, pero alam ko hindi pa totally ayos. Alright, John, question. Alam ba nitong single mom na nililigawan mo na meron ka pang feelings o nararamdaman para sa ex mo? Hindi ako sabihin. Pero gusto ko sabihin sa kanya pag alam ko na pwede na. Kasi busy rin siya sa trabaho. Pero aware ka na posible mong masaktan etong single mom na ito na nililigawan mo na pinapa-fall mo sa iyo? Totally hindi ko pa naman siya pinapapol. Pero syempre may care na rin ako sa kanya. Mahal mo? Parang papunta na rin sa stage na rin. So gusto mo pa lang siya? Oo. So palagay mo, okay ba na ituloy-tuloy mo yung panliligaw mo dito sa single mom habang nararamdaman mong may pakiramdam ka pa dito sa ex mo? Hindi ko rin alam. Kaya nga po sumawag ako. Ay, tumawag ka dahil dun? OMG, kaya naman pala. Nangingi ka ba ng advice? Parang gano'n na rin po. Gusto mo tawag tayo sa kabila?
Hingi tayo ng advice dun sa kabila. Siyempre, lahat sila dun nag-a-advise, no? Malay mo, makaisa tayo ng advice dun. Kasi, hello, ito po yung programang hindi kayo huhusgahan. Wala kayong maririnig na ambag ko pagdating sa advicean. Pero okay naman sa akin kasi ano eh. Sa akin si single mom, napakabait niya eh. Oh, sapat ba yun na dahilan para mahalin mo siya ng tapat at totoo? Natutunan ko na rin naman siya mahal. Tapos, dun sa part na natutunan ko na siya, parang yung feelings ko sa ex ko nawawala. Pero dito tali nawawala ka. Pero, magsasabi naman ako sa kanya ng totoo. Kasi, Kailan? Kasi wala namang sikreto din na nalaman, di ba? Depende kung gusto mong panghawakan yung sikreto mo hanggang kamatayan. Hindi naman. Kasi di naman ako ganun na lalaki. Mhm. Honest din naman ako sa relationship ko. Mhm. Kung sinasabi mo yun, John, na honest ka pagdating sa relationship mo, ba't di mo siya nagawa in the very first place dito sa nililigawan mong single mom? Kumbaga may bagahe ka pa, ba? Tapos, Parang, ano kasi tawag nililigawan mo. doon? Pag may time kasi na parang nilalapit ko yung usapan namin. Connection lost. Reconnecting. Hello, John. Hello po. Bumibigay ang koneksyon natin, kaya naman paiksiin na natin ang lahat ng ito. Ano itong gusto mong sabihin sa amin? Ano po ba dapat gawin? Yun yung tanong mo, ano bang dapat gawin? Isa yun na mismo nang galing, di ba? Sabi mo naman, sasabihin mo naman yung totoo dito sa nililigawan mo. So sabihin mo sa kanya yung katotohanan na at some point may pakiramdam ka pa dito sa ex mo na hindi mo pa tuluyang makalimutan. And I think it's normal for us to feel that way while we are processing our own healing. Meron ganun kumbaga habang naghihilom tayo, minsan napapadpad tayo sa mga lugar kung saan hindi naman natin nakalain na mapupuntahan natin. At minsan may mga taong matatagpuan tayo na hindi rin natin nakalaing matatagpuan natin sa oras na tayo ay naghihilom pa ng sugat na iniwan ng taong minahal natin. So I think in order for you to really build a relationship with a person that you would like to be with, first things first, you have to build trust. And by doing so, you have to be honest about what you feel. Kasi dun yun yung magsisimula Yun ang pundasyon ng magandang relasyon. Ang pagiging honest ng isang tao. Kasi kapag nalaman pa niya yan in the latter part of your relationship or dating scene, tapos biglang bumalik yung ex mo, tapos ma-inlove ka ulit dun sa ex mo, tapos hiwalay mo siya, di ba lalong masakit? At least, alam niya yung risk of loving you or of entertaining you. Etong single mom na to, alam niya magiging risk kasi alam niya na hindi ka pa masyado nakaka-move on Umbaga, maging fair ka din naman dun sa tao na binibigyan ka ng oras para kausapin siya. Binibigyan ka ng panahon at some point nag-e-effort din para makilala ka. Opo. Mhm. John, meron ka bang mensahe para sa ex mo, para dito sa taong nililigawan mo? Mamili ka. Sino dito bibigyan mo ng mensahe? Sa ex ko siguro, good luck na lang Good luck. Good luck saan? Good luck na lang sa kanya kasi bago kami nag-iulay, sabi ko sa kanya, kasi siya parang wala na siyang family. Wala siyang parents. So, basta sabi ko sa kanya, lagi siyang mag-iingat kung asan siya. Mhm. Doon naman sa nililigawan ko.
siguro mag-focus na lang muna siguro ako sa sarili ko bago muna ako pumasok bago ko na siya ligawan siguro. Siguro friend lang muna siguro. Ayun no? At least may realization ka ng ganyan. Friend with benefits? Charot. Charot. Anyway, John, maraming salamat sa iyong pagtawag at sana kahit papano ay nakatulong naman ang pagtawag mo sa programang ito para mabigyan ka, 'di ba, ng mas malinaw na direksyon na kung ano talaga ang magandang desisyon na pipiliin mo sa iyong buhay. Alright? Thank you po. Thank you and God bless. Bye. Nangyari na ba sa inyo yun? Yung hindi kayo makamove on dun sa ex nyo tapos biglang nanligaw kayo ng iba? O kaya nag-entertain kayo ng iba? Alam mo, dati hindi naman ako naniniwala sa ganun eh. Na kailangan mo ng ibang tao para maghilom ka. O kinakailangan mo ng ibang tao para gumaling yung sugat na iniwan ng taong minahal mo dati. Ang mahirap kasi doon, kapag talaga may nararamdaman ka pa para doon sa ex mo eh. Alam mo kasi yung nagmo-move on dahil nasaktan, na hindi na gustong makasama yung taong nagdaan sa buhay niya. Versus doon sa gustong-gusto niya pang makasama yung ex niya, pero hindi na kasi pwede dahil ayaw na nung ex niya. Yung ganong pakiramdam, magkaiba yung sitwasyon na yun ah. And kung sakaling alam nung isa na tapos na talaga sila, at naghahanap na lang talaga siya ng the one para sa buhay niya. I think that is the kind of searching for someone na hindi harmful. Na harmless, kumbaga. Yung klase ng paghahanap ng the one o yung pagpaproseso ng paghilom na harmless dahil alam nung tao na hindi na dapat niyang balikan yung taong minahal niya dati. Kasi tapos na at inayawan niya na. That is okay. Pero kung may feelings pa yung tao doon sa taong minahal niya dati, tapos in the process of moving forward, tinatry niyang maghilom pero alam niya talaga na gusto niya pa yung taong yun, tapos gagamit ka ng ibang tao, manliligaw ka, mag-entertain ka ng ibang tao, that is very destructive. Yun yung harmful. Especially kung hindi ka naging tapat dun sa taong ini-entertain mo or taong nililigawan mo. Yun yung harmful eh. Ano ba may share ko? Yung una, nagawa ko yun, I think. Yung alam kong hindi na dapat at hindi ko na, wala na akong nararamdaman. Nasaktan lang talaga ako at kailangan kong i-mend yung broken heart and kailangan ko lang pahilumin yung sugat na ginawa ng taong minahal ko. So I dated, guys, nung time na broken heart ako. And that helped me. At some point, doon sa paghilom ng sugat na ginawa at nangyari doon sa previous relationship ko. I don't wanna say na gumamit ako ng ibang tao, but dating other people helped me para mas makilala sarili ko at mas ma-realize ko na there are so many fishes in the sea. Na ang dami pa palang available na tao sa mundong to na mas better or better pa dun sa previous na minahal ko. Hindi ko lang ginawa talagang available yung sarili ko kasi nga committed ako nung time na yun. At ang sarap mahalin ha. Ang sarap mag-entertain, ang sarap maging likable, lovable, ang sarap na mapunta sa tamang tao na honest. Tapos at the same time, ikaw din honest. Yung ganun ba, patas-patas lang, hindi unfair. Yun lang. Sana hindi tayo manggamit ng ibang tao in expense of building ourselves. Sana hindi tayo manggamit ng ibang tao just to mend our broken hearts. If gagawin natin yun, sana informed sila para alam din nila yung risk.
Or sana ganun din sila para patas kayo. Ay nako. Anyway, Kabisher, you wanna share your secrets? Bukas na lang ulit kasi overtime na naman tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio. Explain ko ulit ha, anong ibig sabihin ng Basa Princess. Yung babaeng mahilig magbasa ng secret file at ang babaeng paminsan-minsan nagbabasa ang kilikili. Doon po yun nakuha. DJ Rakitera at ikinakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa pang i-memorize yan. Basic. This is Top. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Muntikan na ko pa rin siya kahit pagod na pagod ako galing trabaho. Kinabukasan, sinabihan ako ni Steve na maghanda para sa party na inihanda ng kanilang magulang. Saktong alas 4 ng hapon, dumating kami sa mansyon. Hindi ako komportableng lumakad papasok sa loob kasi nga yung mga titig ng mga tao nakakailang. Kaya yumuko na lang ako at humawak sa braso ni Steve. Pagpasok sa loob, ay sinalubong agad kami ng mommy at daddy niya ng yakap. Pumasok ako sa banyo para i-check kung may dumi ba ako sa mukha o ano. Paglabas ko sa banyo, nakaluhod na si Steve sa labas ng pinto na may dalang bulaklak at isang maliit na kahon na may lamang singsing. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko noon dahil sa wakas, siya na ang taong pakakasalan ko. Siya na ang makakasama ko sa buong buhay ko. Kumbaga, tears of joy. Mahal na mahal ko si Steve kaya I said yes to him. Hinalikan ko siya sa labi, sabay yakap sa kanya ng sobrang higpit. Sa kalagitnaan ng pag-propose sa akin ni Steve, ay ang buong angkan niya nakatitig sa akin at may mga bulong-bulungan kahit mahina. Naririnig ko ang mga sinasabi nila na bakit daw parang may hawig kami, ganito ganyan. Pero hindi ko na lang sila pinansin kasi baka magkapareho lang talaga yung mukha namin. Tinapos namin ang party na naging engagement. Nakauwi kami sa bahay ng alas 11 na ng gabi noon. Itatanong ko pa sana kay Steve yung tungkol sa narinig ko kanina pero iniisip ko pa rin yung proposal niya. Abot langit yung ngiti ko at hindi ako makapaniwalang nangyari ang lahat ng yun. Kasi dahil nag-aaway ang papa ko at papa ni Steve. Ang lakas ng loob mong pumunta dito. Kaano-ano mo ba yung silin? Biglang sigaw ng papa ni Steve. Anak ko si Lynn, kuya. Ikaw, anong ginagawa mo at kaano-ano mo si Steve? Tanong ng papa ko. Anak ko si Steve. Sagot ng papa ni Steve. Napalaki ang mata ko. Dahil sa nalaman ko. Napatingin ako kay Steve at nakitang naguguluhan din siya. Dad, magkapatid kayo ng papa ni Lynn? Tanong ni Steve na siyang kinaiyak ko. Ano to? Bakit ganito? Oo, matagal ko nang pinagdududahan kasi si Julieto, yan ang pangalan ng kapatid ko. Julieto ang pangalan ng ama ni Lynn at hindi ko pa ito nakikita. Kaya pala hindi ko masabi na iisa lang pala ang kapatid ko at ang ama ni Lynn dahil iba na ang apelyido na kinuha nito. Sagot ng papa ni Steve. Napaiyak ako noon. Napatingin ako sa lahat ng tao. Nakita ko sa mga mukha nila na bigla sila lahat. Pati si Steve parang mangiyak-ngiyak na. Hindi ko hahayaan na papakasalan mo ang anak ng lalaking yan. Tsaka bawal to. Magpinsan kayo. At doon na, para akong natroma. Hindi ako makagalaw nang hinatak ako ni Papa palayo sa altar kung saan nakatayo si Steve. Si Papa na rin mismo ang kumuha sa mga gamit ko sa apartment namin ni Steve. Ngayon, nandito ako sa lumang bahay namin sa Mandaue. Kami ng mga magulang ko.
Imbis na tulungan nila ako, parang lumalala ang stress ko sa loob ng 2 linggo. Fast forward, 1 buwan simula nung naganap ang kasal. Nakaramdam ako ng pagkahilo, pagsusuka at panghihina. Wala naman akong sakit, pero isa lang ang nasa isipan ko. Pumunta ako sa drugstore para bumili ng PT. Umuwi agad ako para i-check kung positive nga ba ito. Pumasok ako sa banyo at ginawa ang dapat gawin. Lumabas ako at pumunta sa kwarto ko. Nanghina ako nang makita ko ang resulta. 2 pulang guhit. At alam ko na kung anong ibig sabihin nun. Positive. Buntis ako. Hindi ko alam kung anong dapat gawin o kung anong gagawin sa mga panahon na yun. Sinabi ko yun kina mama at papa. Galit na galit sila. Pero wala na silang magagawa kasi andito na. Ayaw ko namang ipalaglag to kasi walang kaalam-alam tong batang anghel na to sa tiyan ko. I must take care of my child. Our child. Itinago ko ang pagbubuntis ko kay Steve dahil ayaw ko ng gulo. Aalagaan ko ang anak namin na ako lang. And in my darkest days, Philip was there. Lagi siyang nasa tabi ko kung kailangan ko siya. Then, time went by. Philip confesses feelings towards me. Nashock ako doon. Speechless ako. Mahal na daw niya ako matagal na. Sinabi pa nga niya sa akin na siya daw ay tatayo bilang ama ng anak ko. Pero hindi ako pumayag kasi ayokong madamay pa siya sa problema ko. Then, lumipas pa ang panahon, pinakita ni Philip na sincere at seryoso siya sa mga sinabi niya. Sinasamahan niya ako noon every check-ups, ipagbibili ako ng mga kailangan ko. Basta, overall, husband material siya. Hanggang sa nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mahal ko naman siya dati, pero hindi katulad ng pagmamahal ko kay Steve. Miss na miss ko na siya, but I need to move on. Years passed. Kinasal si Steve sa ibang babae. Anak ng business partners ng parents niya. And I'm just so happy for him. Ang swerte ng babaeng pakakasalan niya. And ako, ikinasal na rin ako kay Philip pagkatapos kong manganak sa anak namin ni Steve. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinasabi sa kanya. Dahil ayoko nang manggulo ng ibang pamilya. And my Philip is here. Mabuti siyang ama sa anak ko. Mahal na mahal niya ako at mahal na mahal ko rin siya. Mahal na mahal niya kaming mag-ina. Sana kapulutan ninyo ng aral ang secret file ko. Muli, ako si Lynn, isang happy and contented wife. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mas lalo kong tinatagan yung sarili ko ng mga oras na yun. Hindi ko siya iniwan sa tabi niya. Kasi alam ko sa sarili ko na mas kailangan niya ako. Pinatunayan ko yung pagmamahal na meron ako para sa kanya. Mas matangkad pa sa kanya. Pinatunayan ko na yung pagmamahal ko sa kanya higit pa sa buhay ko. Halos hindi na ako umuwi sa amin para lang makasama siya. Yung part-time job ko, napabayaan ko na. Hanggang sa umabot sa point na pinatigil na ako ng tatay ko sa pag-aaral.
Kasi pinapili niya ako. Pinapili niya ako kung mag-aaral ako o si Bri. Dahil sa katigasan ng ulo ko, mas pinili ko si Bri. Nung mga time na yon, para kaming naging mag-live-in partner. Lumayas ako sa amin. Naghanap ako ng trabaho. Hanggang sa napagpasyahan ng tatay ni Bri na dapat daw maikasal kami. Yung moment na yon, hindi ko alam kung magugulat ba ako sa tuwa o magiging ganap na malungkot kasi tinalikuran ko yung pamilya ko. Hindi ko alam. And that time, nagte-training pala si Bri kasi pangarap niya talagang magseaman. Kaya naman habang nilalakad namin ang mga requirement para sa kasal namin, naudlot yung kasal. Kasi natanggap siya sa isang agency. At nagtuloy-tuloy yung pangarap niya. Naabot niya yung pangarap niya na maging seaman. Hindi ko alam kung madidismaya ako noon o magiging masaya para sa fiancé ko. Sa family, napagpasyahan ng tatay ni Bri na sa pagbalik na lang ni Bri after ng contract niya sa barko, dun magaganap yung kasal namin. Tinanggap at inintindi ko yun para sa future namin. Pinilit ko yung sarili ko na tanggapin at intindihin yung pag-alis niya ng bansa. Yung pagtatrabaho niya sa barko. Lumipas ang buwan. Para bang nagiging cold na yung relationship namin. Kasi nga long distance. Nawawalan siya ng time. Hindi man lang ako ma-chat. Hindi man lang niya magawang kumustahin ako. Pero siya, nagagawa niya ng time. Yung family niya. Nagsiselos ako nung time na yun. Alam ko, hindi ako yung una sa listahan ng prioridad niya sa buhay. Kaya naman, knowing that, naglibang ako. Natuto akong gumimik after work. At napasama ako sa barkada. Halos inuumaga ako sa gimikan. Hanggang sa unti-unti, meron akong nagiging ka-close. Nakalapit ng department ko sa work. Lagi ko siyang napapansin every time na napapadaan ako sa area niya. Hanggang sa naging close kami. Feeling ko, naiintindihan niya ako. Tuwing nag-uusap kami sa sitwasyon ko, para bang nakahanap ako ng kaibigan, ng masasandalan. Pero nung napapansin ko na parang nagkakaroon ng issue sa aming dalawa, nag-iba ako ng trabaho. Umiwas na rin ako sa issue. Pinagchichismisan kasi kami nung ibang ka-work ko doon. Hanggang sa nakalipat na nga ako ng trabaho. Pero halos magkabilang building lang yung nilipatan kong work dun sa former job ko.
Kaya after duty ni JC pala yung pangalan ng naging kaklose ko sa former work ko. Dumediretso siya sa work ko para sunduin ako. Hindi ko alam if tama pa ba yung mga ginagawa niya. Kasi sinusundo niya ako. Ang gulo namin, 'di ba? Until one day, tinanong ko siya. Ayun, umamin siya na nafo-fall na siya. Pero ako, binaliwala ko yung bagay na pag-amin niya sa akin. Kasi alam kong mali. At alam naman niya na that time, may fiancé ako. At malabo ang relationship sa aming dalawa. At dahil naging malabo na yung relationship namin ni Bri, napagpasyahan ni Bri na maghiwalay na kami. Binigay ko sa kanya yung kalayaan ng mga oras na yun. Iniisip ko, dahil ba sa nawalan ako ng tiwala? Dahil sa kawalan niya ng oras? Dahil ba selos ako ng selos sa ka-work niya na nilalandi siya? Wala akong magawa? Di ko alam. Ang daming rason kung bakit kami naghiwalay. Kaya naman ng oras na yon, ang naging sandalan ko, si JC. Naging mag-on kami ni JC. Sa work ko. Pilit naming inaayos ni Bri yung relationship namin. Naging okay naman kami. And then, 2 weeks. Malapit nang bumalik si Bri sa Pilipinas. Pero para bang napansin ko, iba yung posture ng katawan ko. Feeling ko may kakaiba sa akin. Nangamba ako. Kinausap ko si JC. Sinabi ko ang lahat-lahat sa kanya na okay na kami ni Bri. At napag-usapan na namin kung ano yung nangyari sa amin. Hanggang sa sinabi ni JC sa akin na baka buntis ka. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lalo akong naguluhan. Sobra akong natakot. Kaya ang ginawa ko, sinabihan ko siya na layuan niya na ako. Alam ko, sobra ko siyang nasaktan kasi kitang-kita ko humahagulgol siya noong mga oras na yun. Minabuti ko na lang na mag-resign, Brian. Araw-araw niyang ipinararamdam sa akin yung pagmamahal niya. Pinaplano na rin namin na magkaroon ng anak. At sa tuwing may nangyayari sa amin, hindi maiwasan na sumagi sa isip ko yung nagawa ko ng mga oras na magkahiwalay kami. Napapansin ni Bri na minsan wala akong gana sa tuwing magme-make love kami.
Pilit niyang inaalam kung ano nga ba yung dinadala ko. Kung meron daw ba akong problema. O kung tama daw ba yung hinala niya na may naging iba ako habang hiwalay kami. At pilit ko ring dinedenay yung mga bagay na yun. Kasi ayoko nang maalala yung isang pagkakamaling nagawa ko sa taong mahal na mahal ko. Lagi ring napapansin ni Bri na hindi ako dinadatnan. Alam niya kasi yung date na magkakaroon ako. May track siya dun. Sabi ko na lang, naging irregular ako since nung nawalan kami ng contact sa isa't isa. Lumipas ang ilang linggo, napansin ng ate ni Bri na matamlay ako. And then, nawalan ako ng malay. Nagdilim ang paningin ko. Kaya naman, minabuti ng ate niya na sabihin sa akin at kay Bri na baka nga buntis ako. Hanggang sa no choice, nagpiti na ako. Nandoon si Bri. Tuwang-tuwa siya sa naging resulta. Kasi positive. At buntis nga ako. Pero mas lalong nabuo yung takot ko na baka hindi kay Bri yung dinadala ko. Kasi nga may nangyari sa amin ni JC. At alam ko naging irregular ako kaya hindi ko alam kung kailan ba o paano nangyari. Laging nasa isip ko yung mga nangyari hanggang sa nababalitaan ko na lagi pa rin pumupunta si JC sa work ko para kumustahin ako sa mga ka-work ko before. Hanggang sa napagpasyahan namin ni Bri na ituloy namin yung kasal. Marami kasi yung nagdududa, mabilis akong nabuntis ni Bri. At dahil sa duda na yon, hindi ko rin maiwasan na isipin na baka nga kay JC ang pinagbubuntis ko. Alam ko na naging magulo sa isip ni Bri na magpakasal kami. Dahil sa mga naging problema namin. Pero natuloy pa rin ang kasal. Kasi naniwala siya. Naniwala siya sa akin. May nagsasabi sa paligid namin, sa pamilya niya, sa ate niya, na baka hindi daw normal yung baby sa tiyan ko. Dahil ang putla-putla ko daw. Nagpupumilit ang ate niya na magpa-check na ako sa doktor agad-agad. At doon natatakot na ako. Unang beses kong pupunta sa doktor. Malalaman kong ilang buwan na, ilang linggo na. Pinapalakas ko yung loob ko na anak ni Bri yung baby ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw. Si JC na naging sandalan ko nung mga oras na binabaliwala ako ni Bri. Nung mga oras na hindi kami okay ni Bri. Naging matamlay at nawalan ako ng gana sa sarili ko nung mga oras na yun.
Hindi ako kumakain. At halos nakakulong lang ako sa kwarto. Nakahiga. At laging wala sa sarili. Nakikita ko kung paano nasasaktan si Bri. Pero patuloy niya pa rin akong inaalagaan. Pinaparamdam niya pa rin sa akin kung gaano niya ako kamahal bilang asawa niya. Iniisip pa rin niya yung kalagayan ko bilang nagdadalang tao. Siguro mas iniisip niya yung kapakanan ng anak ko. Pinilit niya pa rin maging mabuti sa akin kahit alam kong sobra ko siyang nasaktan. Minsan nga naisip ko, bakit sa akin pa nangyari to? Alam ko nakagawa ako ng kasalanan. Pero bakit ganito kalaki yung bunga? Buong buhay kong pagsisisihan na gumawa ako ng isang kasalanan na nagpabago ng buhay ko ngayon. Bago bumalik ng barko si Bri, kinausap niya ang mga magulang ko. Tinanong siya ng nanay ko. Pero habang papalapit ang pagbalik ni Bryce sa barko, lalo akong nabigyan ng parusa. Kasi hindi malabong magbago ang desisyon ni Bri. At tuluyan niya na akong iwan. At hindi nga ako nagkamali. Alam ko kasi sa mga oras na yon may mga taong hindi na ako tanggap. Before akong manganak, tuluyan na akong hiniwalayan ni Bri. Hindi ko alam kung paano ko pasisimulan yung buhay ko nang ako na lang mag-isa. Pinilit kong lakasan yung loob ko para sa magiging anak ko. After a month nang magkita kami ni Bri, pagbalik niya uli ng Pinas, nabalitaan ko may iba na siya. At ka-work niya. Na-stress. Nangulila siya. Alam ko yun. Siguro kaya niya nagawa yun. Minabuti ko na lang din na palayain siya. At pinili kong sikaping buhayin yung anak ko ng mag-isa. At dahil na rin sa sinabi sa akin ni Bri na walang mabuting maidudulot kung magkakabalikan pa kami. Kasi buong buhay niya lang, maaalala niya ang isang bagay na nagpabago sa buhay naming dalawa. Ayun. Hindi ko na siya kinulit pa. Napagpasyahan ko na ayusin ko kung ano man yung magiging buhay namin ng anak ko. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko si JC. Ang sinasabi ngang tunay na ama ng anak ko. Napag-alaman ko na lumipat na din siya ng branch para makalimot. Gumawa ako ng paraan para makontak siya. Pero huli na ang lahat. Meron na siyang pamilya. Pero huli na ang lahat. Sinabi ko sa kanya na may anak talaga siya sa akin. Aminado naman siya na anak niya yung pinagbubuntis ko. Humingi siya ng tawad sa akin dahil sa nangyari. Sabi niya sa akin,
Binuntis niya daw talaga ako. Para hindi ko siya talikuran. At para tuluyan ko nang iwan yung asawa ko. Nakita niya si Mikoy. Si Mikoy yung anak ko. Hindi maitatanggi. Anak nga niya. Tisoy. Mapungay na mata. Malalim na dimple. Di maikakaila na siya nga ang tatay ng anak ko. Meron ng karelasyon si JC. Pero napagdesisyonan ko na makipagkita pa rin sa kanya kasama ang anak ko. Mahal na mahal pa rin kita. Kahit matagal ko nang kinikimkim yung nararamdaman ko. Na tumatayo na mag-isa para sa buhay na meron ako ngayon. Maaaring nagkamali man ako dati. Pero nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa mali kong nagawa. At patuloy pa rin akong umaasa na maitatama ko yung pagkakataon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ako si Lynn at ito ang secret file ko. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello po, DJ Rocky. Good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa kanila? Tago niyo lang po ako sa pangalang Charmy po. Charmy, tama ba ako ng pagkakarinig? Opo. Charmy. Yes po. Parang napkin, ganon? Yun po kasi yung nakikita kung pwede kong gawing ano po. Okay lang. May staff din kami yung pangalan, Lucky Charmy. Yun din yung tawag namin sa kanya. Pero hindi siya babae. Pusong babae lang. Ganyan. Anyway, ilang taon ka na, Charmy? 29 years old po. 29 years old. Sang lupalop ka naman galing, Charmy? Somewhere in Visayas po. Somewhere in Visayas. Bisaya ka Manday? Hindi po. Iba po yung langwahe namin. Iba ang lengguwahe. Sige na nga, baka mamaya Yes, po. hindi ko pa naman maintindihan yung lengguwaheng meron ka. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Charmy, 29 from Visayas. Ano ang top secret mo? DJ Rocky, yung top secret ko po is naging parausan po ako ng ex ko habang may girlfriend po siya. Naging parausan ka ng ex mo habang may girlfriend siya. Tama ba ako ng pagkakarinig? Opo, DJ Rocky. Pwede mo bang ikwento sa amin kung bakit at paano kayo naghiwalay muna nitong ex mo? Actually, DJ Rocky, marami po siyang reason kung bakit nakipaghiwalay po siya sa akin. Bali, unang reason niya is yung family niya. Ayaw daw sa akin ng family niya. And then, dalawang reason niya po, DJ Rocky, is hindi daw po ako mabubuntis. Ganun po. Ilang taon na Gusto kayo niya magkarelasyon? 2 years na po kami, DJ Rocky. Na magkarelasyon, tapos Almost 2 years po. Ano po? 2 years na magkarelasyon, tapos nakipaghiwalay siya sa'yo. Siya ba yung nakipaghiwalay sa'yo?
Yes po. Mm-mm. Okay, tapos yung mga binanggit mong rason kanina, yun yung sinabi niyang rason kung bakit siya nakipaghiwalay sa'yo. Opo. Mm-mm. So, sinabi niya na hindi ka mabubuntis. Bakit? Charmy, parang pumasok ka na sa labada mo. Ano yan? Parang pumasok ka sa washing machine. Ano yun? Nahulog po yung phone ko, DJ Rocky. Ay, nahulog. O, sige, nasalo mo na ba? Okay na ba? Okay na po. Yes po, okay na po. Okay. Sige. So, ang tanong ko is, bakit naman sinabi niya na hindi ka naman mabubuntis? Anong meron? Meron po kasi akong sakit, DJ Rocky. Meron po akong cyst sa ovary ko. At the same time, meron po akong PCOS. So, hirap po akong mabuntis. Hirap lang mabuntis, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka naman mabubuntis, 'di ba? Kaya nga po. Yun nga po yung sinabi ko sa kanya, DJ Rocky. Pero, yun lang. Yun So- din yung reason niya. Siguro naman po, DJ Rocky, naging way niya lang yun para makalayo din sa akin or lumayo din sa akin. May pagka-chick boy kasi yung ang DJ. So maraming beses mo na siyang nahuli na merong ka-chat or may babae? Hindi ko pa po siya nakitang may ka-chat na babae, DJ. Pero before kasi, based dun sa kinukwento niya bago naging kami. And then yung based din po sa kwento ng family niya, meron din po siyang marami po siyang naging karelasyon. Ganun. Mhm. And how did you take that breakup? Ano po? Paano mo hinandle yung breakup na yon? Tinanggap mo lang ba agad o nag-beg ka pa sa kanya? Nag-beg po ako, DJ Rocky. Ilang beses po ako nag-beg. Sabi ko po sa kanya, kung family mo lang naman yung reason, pwede naman nating i-work out yun. Kasi sabi niya kasi sa akin before, DJ Rocky, is okay lang naman daw po na magkasama muna kami sa loob ng isang bahay, then magsiseparate din naman kami. So yun yung sinabi ko sa kanya, pinangahawakan ko po. Sabi ko, di naman tayo titira sa bahay ninyo, di naman natin makakasama yung family mo. Sabi ko ganun sa kanya. Pero ayaw niya talaga, DJ Rocky. Sabi niya sa akin, dapat sana daw makahanap daw ako ng lalaki na mas maghihigit pa sa pagmamahal niya sa akin. Ayun po. Wow, so nagmakaawa ka sa kanya. Opo, DJ Rocky, grabe po yung iyak ko. Iniyakan ko po lahat ng mga kaibigan ko, pinsan ko, kasi sobrang mahal ko po siya. Galing kasi ako, DJ Rocky, sa long-term relationship din po, DJ Rocky. Almost 5 years din po yun. Yun din po yung reason. Nag-cheat din po siya. Sinasabi niya po na hindi daw siya mabigyan ng anak, ganun po. So, 2 years ako, DJ Rocky, na hindi pa ako nakipagrelasyon up until na nakilala ko siya. Hindi naman ako nagkulang, DJ Rocky, na magsabi sa kanya na meron akong ganung sakit. And then sabi niya sa akin is tatanggapin niya daw ako. And then yun pa din yung naging reason kung bakit iniwan niya din ako, ganun. Mm-mm. Pero sinabi So, yun lang. sinabi niya lang yun para makawala sa iyo. Yun din yung understanding mo eh. So anyway, paano naman nagsimula na naging parausan ka na nitong ex mo? Ilang buwan bago siya nagkaroon ulit ng jowa, ng panibago? Actually, DJ, nag-break kami ng December. Mhm. Then, nagkaroon pa kami ng konting communication, ganun. Pero hindi po siya tuloy-tuloy na communication po. Yun sa communication na yun is, nagmamakawa pa din po ako sa kanya doon na balikan niya ako, pero ayaw niya pa din. And then, nung nalaman ko, DJ Rocky, na meron po siyang babae na pinopormahan. Opo, may pagka-detective ko na din po kasi ako nun. Nag-stalk pa din po ako ng Facebook niya, gano'n. Kasi may nakita ako doon na hindi familiar sa akin. So, na-stalk ko po yun. And then, nakita ko po doon na nagla-like siya ng post ng babae kahit hindi naman related or hindi naman siya tawag dito, hindi naman siya talagang, alam mo yun, nag-heart siya sa mga post kahit hindi din naman ka heart ganun. So doon nagka-idea ko na meron siyang naging ka-chat or bagong kalandian po. Ayun po. So bali yun, last February, yun na po yung last na usap naming dalawa. And then, nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, sana maging masaya ka. Nalaman ko na meron ka ng
girlfriend, ganyan-ganyan, kasi hindi na siya nagparamdam. Birthday niya din po yun, DJ Rocky. Ano lang ako sa kanya, nag-greet lang ako. After that, hindi na po kami nag-usap. Up until mga April po ulit, ayun, meron kasing atraso yung April dito ko this sa year kanya. yan? April this year? O No po, last year? 2024 po. 2024. Last year lang. Okay. Yes po. So, bali, April nun, DJ Rocky, nag-message po ako sa kanya kung paano niya po singilin yung tito ko. Kasi meron kasing utang yung tito ko sa kanya. So, malaki-laki din po yung halaga. So, ako po yung nag-initiate na mag-message sa kanya na sabi ko, alam mo na kung paano siya singilin. Puntahin mo na lang sa bahay niya. Alam niyo naman kung saan yun. Ganun. So, ayun po, DJ Rocky. Doon ulit nagsimula yung namin, communication, nagkamustahan, ganyan. Hanggang sa tumawag siya, DJ Rocky. And then, ayun, nagkamustahan. Parang na-miss namin yung isa't isa. Parang ganun din pa rin yung ginagawa namin nung mag-boyfriend pa lang kami. Wait lang, nung tumawag siya sa'yo, ang sabi niya ba ay magkita kayo? Seaman kasi siya, DJ Rocky. Seaman. So, nung time na tumawag Yes po. siya sa'yo, wala siya dito sa Pilipinas? Nakasampa siya ng barko? Wala po. Yes po. Sampang na po siya ng barko. Opo. Okay, so paano nagtuloy-tuloy yung lahat? Ayun po, tuloy-tuloy yung pag-uusap namin, kamustahan, ganyan, hanggang sa nagsabi siya sa akin niya, tawag ako mamaya, gano'n. So, sabi ko, sige, sabi ko gano'n. Tapos, ayun, nag-usap kami, kasi DJ Rocky, ako lang mag-isa sa kwarto ko. Tapos, alam naman namin kung anong ginagawa ng mag-isa lang sa kwarto. So, ayun po, na-miss niya daw po ako, ganyan. Tapos, na-miss niya daw po yung bogelya ko, na-miss niya yung petchi ko, gano'n. So, gusto niya daw makita, ganyan. Ayun po, hanggang tuloy-tuloy na po yung ganung usapan namin. Pero alam ko na po na may girlfriend po siya. Pero, sige pa din po ako na sige. Kasi parang, bumalik yung lahat, DJ Rocky. Parang nawala yung galit sa puso ko na ginawa niya sa akin. Parang na-miss ko lang siya hanggang sa tuloy-tuloy na po yung ginagawa namin. Ganun habang, niya, kakatapos ng trabaho niya, tatawag siya. Tapos yun ang gagawin namin, ganun po. Charmy, sayang. Ba't di ka nagpapabayan? Diba? Alam mo, nakakalibre siya sa'yo ng show, ha? Etong lalaking to, nakakalibre ng show sa'yo. Wait lang, napag-usapan nyo ba, Charmy, netong ex mo na to, kung ano yung setup nilang dalawa ng girlfriend niya? Yun nga po, DJ Rocky. Tinatanong ko nga siya, sabi ko, bakit nasisikmura mo na makipag-video call sa akin ng ganyan? Tapos, meron kang girlfriend, sinasabihan mo ko ng I miss you, na-miss mo ako, ganyan. Love yung tawag mo sa akin. Tapos, meron kang girlfriend. Tumawa lang siya sa akin, DJ Rocky. Tapos, hanggang sa time na nag-message ako sa kanya na mahal ko pa din siya, ganun. Alam kong mali, alam kong meron ka ng girlfriend, pero mahal pa din kita, ganyan. Tapos, bigla niya pong sinabi sa akin, DJ Rocky, na antayin mo ko pag uwi ko, mag-uusap tayo. Yun po yung sinasabi niya sa akin. Pero, DJ Rocky, nakipag-uusap na po ako sa mga lalaki po. So nag-entertain ka naman ng ibang lalaki bukod dito sa ex mo? Yes po. And then, nung DJ Rocky, parang nahimasmasan na din po ako, DJ Rocky. Parang naawa na din ako sa sarili ko. Bakit ako nakikipag, pa din sa ex ko na nakikipag-video call. Diba? Nakikipag-video call ka. Wait lang, matanong lang kita, Charmy, ha? Ito pong Yes pakikipag-video call mo sa ex mo, hindi naman one-sided. Ikaw lang ba yung nakikitaan niya na nagsushow o pati siya nakikitaan mo din? Pati siya din po. Sabay naman Dalawa kayo? po kami. Yes po, wala. Sabay po kami. Parang usual lang din po na ginagawa namin nung mag-boyfriend pa lang po kami. Okay. At least patas-patas naman pala. Pero sayang, 'di ba? Dapat may bayad 'yan. Sayang naman din yung data, 'di ba? Yung load din yung parang issue natin, magbabayad ka pa ng wifi, 'di ba? Kaya nga po. Sige lang DJ Rocky, kasi
mahal ko naman tsaka ginusto ko din naman. Okay lang yan. Sa bagay. Pero wala lang, tinanong lang naman kita. Anyway, Charmy, ang tanong ko ngayon is mahal mo pa rin ba? Or wala lang, nag-enjoy ka lang talaga na makipag-video call dito sa taong to? Before, mahal ko siya. Pero ngayon kasi, DJ Rocky, meron na po akong boyfriend. And then, tinigil ko na din po yung, nung meron na pong naniligaw sa akin at nakita ko na din kasi yung sincerity niya sa akin, DJ. Kasi since before pa siya nagbe-message sa akin, tapos tinry ko lang din naman siya. Ayun, doon ko nakita na totoo pala yung manifesting niya na sana makahanap ako ng lalaki na mas higit pang magmamahal sa akin. And then yun, nakahanap po ako. Doon, DJ Rocky, tinigil ko na. Actually, DJ Rocky, nung bumaba siya ng barko, nag-message siya sa akin, gusto niya daw makipagkita sa akin, gusto niya daw na sunduin ko daw siya sa airport, kasi before kasi DJ Rocky, sinusundo ko siya. Sabi ko, ba't ako magsusundo sa'yo? Diba nga may girlfriend ka? Dapat dun ka magpasundo sa kanya. Sabi kong ganun sa kanya. Tapos hindi na po siya nag-reply. And then nag-message ulit po siya sa akin. Sabi niya, saan daw ako? Magkita daw kami, mag-usap daw kami. Sabi ko, ano pa bang pag-uusapan natin? Sabi ko, ganun, kung pwede mo lang naman i-message. And then doon na po tumigil yung communication namin. Nag-focus na po ako dun sa present ko na boyfriend ngayon, DJ Rocky. Wow! Alam mo, so proud of you, Charmy. Proud kami sa'yo. Thank you. Grabe. Ang puno ay marupok, pero si Charmy hindi na rumupok. Anyway, Charmy, Opo. ang tanong, Opo. live ka na ba ngayon o hindi na nagbi-video call sa boyfriend? Alam mo, DJ Rocky, talagang swerte ko po sa boyfriend ko po ngayon. Kasi hindi po siya nag-request ng gano'n na bagay. Ako na po yung nag-request sa kanya. Tapos siya lang yung ayaw. Pero gumagawa din kami. Pero sometimes lang, not unlike dun sa past relationship ko na parang ako na lang yung nagsasawa, gano'n. Parang naiinis na lang ako kasi na parang na lumuluwag na yung butas ng pechi ko, ganun. Kasi araw-araw na. Ngayon kasi DJ Rocky is, hindi siya ganun. Talagang masasabi ko talagang blessed talaga na nakahanap ako ng lalaki na ganun po. Pero gumagawa pa din po kami. Pero minsan lang. Siguro mga sa isang buwan is once lang. Once lang. Pero magkasama ba kayo nitong bagong boyfriend mo or nakasampa din siya sa barko or LDR kayo? Sampa din po siya na. Siman pa din po. DJ Rocky. Siman pa rin. Wow, hindi ka hindi ka lumihis ng larangan mo. Ayun kasi yung lumalapit sa akin, DJ Rocky. So, alangan naman mag-aayaw pa ako eh. Akala ko naman, sumasampa na talaga sa'yo, hindi sa barko. Kailan kayo magkikita? Bali, DJ Rocky, nagkita na kami before. Tapos, bumalik na siya ng barko. Tapos, bababa na siya na ngayong July po. Malapit na. Yes po. Lapit na. Excited na? Ay, grabe yung, naramdaman ko yung excitement mo, Charmy, So, excited na, ganyan. Parang ang sikip-sikip na, gano'n. Well, Charmy, kung meron kang maibabahagi na magandang mensahe para sa mga kabisyo natin na nakikinig ngayon na nasa isang sitwasyon na hindi makaalis o makalaya dun sa pagmamahal nila dun sa ex niya o sa sitwasyon nila ng ex niya na pinagpapatuloy na mahalin yung ex nila kahit na alam nilang ginagamit na lang sila o pinagpaparausan ng kanilang ex. Ano ang mensaheng pwede mong maibigay dito sa mga taong to? Ayun, ang mensahe ko lang na ibabahagi sa inyo kasi ramdam ko din naman yung sakit and syempre mahal na mahal natin yung isang tao. Syempre mas mahalin natin yung sarili natin. Kasi kapag hindi tayo makawala dun sa isang tao na patuloy pa rin tayong sinasaktan, hindi tayo makakahanap ng taong totoong magmamahal sa atin. Ramdamin niyo muna kung yung sakit na nararamdaman niyo kasi lilipas din naman yan, mawawala din naman yan. Antayin natin na makahanap tayo or dumating yung isang tao na kaya tayong mahalin higit pa sa pagmamahal natin sa sarili natin. Mas maganda kasi na yung lalaki yung mas mahal ka kaysa yung ikaw yung nagmamahal sa isang tao kasi mas masakit yun. Yun lang po, DJ Aki. Very well said, Charmy. Iba rin talaga ang isang taong
nagdaan dun sa ganong klaseng sitwasyon. Mas credible siyang magsalita kaysa dun sa hindi niya napagdaanan yung ganong klaseng sitwasyon, no? So, I Yes, guess sa po. lahat ng mga kabisyo natin out there na ganun yung pinagdaraanan, nagiging marupok pa rin sa ex nila, na kapag nag-chat si ex, sige, laban pa rin kahit may jowa na si ex. Diba? Siya pa yung naging kabit bigla, ganun. So, okay, papayag, mas mahalin lalo ang sarili. Yan ay mensahe Yes, natin sa po. atin ni Charmy, 29 years old from Visayas. Anyway, Charmy, maraming salamat sa iyong pagtawag and I hope ay maging okay ka na. Alam mo, walang imposible sa Diyos. And by the way, dun sa condition na meron ka, sa ovaries mo, dun sa reproductive health mo, always remember na meron tayong mga magagaling na OBGYN na talagang pwedeng-pwede, 'di ba, na maging maayos, 'di ba, na pwedeng ayusin ang iyong reproductive system. Ang kailangan mo lang gawin ay magpa-check up ulit. Alright? Yes po. At saka DJ Rocky, share ko lang din. Yung recent ko na boyfriend ngayon is inopen ko dun sa kanya. Sabi ko, what if ko hindi kami magkakanak? Sabi niya mag-aampon daw kami. Importante naman po kaming dalawa. Ganun po. Aww. Yun po yung pinakagusto ko sa kanya, DJ Rocky. Ang nice Nakahanap naman. na talaga ako. Prinsesa ka talaga ngayon, sis. Yes po. Ayan. Princess na princess. Sige, happy P. Ihilang ang pahinga sa July. Mag-ready ka na. Bye, Charmy. Maraming DJ salamat. Rocky. God Thank you bless. po. Bye-bye. God bless po. Ganyan dapat natututo tayo. Hindi yung patuloy lang na nauuto. Dapat natututo, hindi lalong nauuto. Tsaka kapag ex na, hindi na dapat binabalik-balikan. Napaka-crucial po, no, ng pagre-reply sa ex. Hindi lahat kayang kontrolin yung sarili nila. Minsan yung simpleng pagre-reply mo dun sa ex, biglang boom, matatagpuan mo na lang yung sarili mo na, ay, nahuhulog uli sa kanya. Nasa proseso ka ng pag-move on, pero inilapit mo pa uli yung sarili mo dun sa ex mo. Naku, nangyari na sa akin yung ganyan. Yung sabi ko, mag-move on na ako, ayoko na, pero yon, bumalik ako sa ex ko. Ang ending, nasaktan uli ako. Whatever it is that's in the past, leave it all behind. At kung ano man yung mga parating pa lamang, embrace it wholeheartedly. Napakahalaga ng pagmamahal sa sarili. And loving too much doesn't mean losing yourself. And the greatest love of all is loving yourself. Sabi nga ni Whitney Houston. Ay nako, anyway kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rocky Tera at bukas ulit magsama-sama tayo. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinapauwi na siya sa probinsya nila. Parati pa rin nangungulit na sagutin ko siya. Doon kasi siya nakatira sa tito niya. So, eto yung sinabi ko sa kanya. Sasagutin kita. Pero bukas, umuwi ka na. Deal tayo? Feeling ko nung time na yon, para ako nagpapaamo ng bata. Nakakaloka talaga. At sumagot naman siya ng, oo, promise ko yun kapag tayo na talaga. Iniisip ko na baka infatuation lang naman yung nararamdaman ng batang to. LDR kami. Mawawala din yung nararamdaman niya. That time, nasabi ko kay mama yung tungkol sa amin. Tutol na tutol siya, ayaw na ayaw niya. Ang dami niyang sinasabi, na kesyo, kamag-anak, na kami na naman ang susunod sa tito-tita namin na nagkatuluyan. Basta pabalik-balik. Ang huling narinig ko sa kanya, tigilan mo yan, hiwalayan mo yan ngayon. Alam mo naman, diba? Ay, natahimik na lang ako at nag-isip.
kasi ako nagdadalawang isip na i-break si Paul. Wala naman akong gusto sa kanya. Naguguluhan ako. So that day, sinagot ko siya sa umaga at hihiwalayan ko din siya 10:00 ng gabi. Hindi ko alam pero hanggang ngayon tandang-tanda ko yung araw na yun. Nasa disco kami. Sumasayaw sabay sabi sa kanya, break na tayo. Ano? Sagot niya sa akin na parang naguguluhan. Sinabi ko sa kanya nang nakangiti. Sabi ko, ang daming ayaw, ang daming tutol. Sabi nila di pwede. Kaya ngayon i-break na lang kita. Napating ng pinsan ko. Best man kasi siya. And it happened naman na bridesmaid ako. May part sa sarili ko na kinakabahan ako kasi alam kong magkikita kami ulit. Lahat ng merong role sa kasal, nandun na. Pero ako, nasa malayong upuan, nakatanaw. Nakamasid. Ayokong lumapit kung hindi magsisimula ang kasal. Ang totoy-totoy noon, tumangkad, gumwapo, at mas naging macho na ngayon. Isa rin sa reason kaya ayokong makita niya ako kasi baka pagtawanan niya ako. Basta, ang gwapo niya na talaga, swear, yung pagkachinito na kapag ngumiti, matutunaw ka. So, no choice ako that time. Kailangan kong humarap sa kanya. Tinawag na yung pangalan ko sa list ng bridesmaid. Napatingin siya sa akin, ganun din ako sa kanya. Ngumiti siya, pero yung tipid na ngiti, enjoy na enjoy siya sa pakikipagharutan sa kapwa ko bridesmaid. Which is hindi naman namin kamag-anak. Nairita ako that time na alidbadbaran ako sa mga tawa nila. Napatanong ako sa sarili ko, nagsiselos ba ako? Ano to? Hay ewan. Hanggang sa venue, enjoy na enjoy pa rin sila. May boyfriend naman ako that time, pero ano ba tong nararamdaman ko? Nasabi ko na lang na, baka naka-move on na siya. Ano ba naman yung 10 hours na relationship namin? Matatawag ba yung relasyon? Erase na ako sa kanya. Pass niya na ako at okay na rin yun. So, eto na. While we are having a pool party, syempre overnight sa venue. Swimming kami ng mga kaibigan at pinsan ko. Nang biglang merong humila sa kamay ko. And then paglingon ko, ay, si Paul. Hinahawakan yung kamay ko. Tarantang-taranta ako, yung tibok ng puso. And then, one time, nang magkita kami, parang ang dami niya pang gustong itanong. Tapos, ang dami niya pang gustong marinig na sagot sa akin. And then sabi niya, wag mo na lang ipagkait sa akin yung tulong na ibibigay ko para sa mga anak mo. Para sa mga anak mo naman yun. At alam ko hindi mo tatanggapin kung para sa'yo. Pakiusap, wag mong tanggihan basta para sa anak mo. Kahit yun lang, masaya na ako. Ay, ang dami ko naman talagang gustong sabihin sa kanya. Tungkol sa mga nararamdaman ko na may regret din ako. Pero mas pinili ko na lang sarilinin yun. Kung anong pigil ko nun sa nararamdaman ko dahil nga magkamag-anak kami. Dobleng pigil ngayon kasi may pamilya na ako, may asawa, at may anak. Pagkatapos nun, nang magka-chat kami sa Facebook, binlock ko na siya. Mas mabuti na siguro yun. Kasi ayokong magkasala sa asawa ko, at ganon din siya. Siguro hindi lang kami meant to be. At kung naririnig man ito ni Paul, eto yung sagot ko. Oo, mahal kita, minahal kita. Pero hindi talaga pwedeng maging tayo. Uli. I just wait and I hope that one day you will find your true love. Na kayang tumbasan ang ibinibigay mong pagmamahal. Muli, ako si Fam. At ito ang aking secret file.